is often used to teach the needs for Christian to tithe the local churches today. That passage reads, "You are with a curse, for you are robbing me." Grabe nga, nanakaw hindi yung hinihilot. Okay, "The whole nation of you bring the full tithes into the storehouse, that there may be food in my house." Yan yung sa Malakay 3:10 nakalagay dyan. Ang sabi dyan subukan nyo ako, no? Subukan nyo na kung hindi ko ibuhos ang pagpapala sa buong Says that the Lord hosts, if I will not open the windows of heaven for you, and pour down for you are the blessing until there is no more. So, okay, pakibasa sa basahin natin yung verse na yan. Kasi ayun yung main subject. Malakay 3:10. Tama ba Malakay 3:10? Yes po. Okay, basahin nyo nga yan. Sit down. Sit down. Uh, 3:9-10. Sige, basa. Wait. Hold on. Subscribe on our subscribers right now, guys. Subscribe. Okay. Spit. Ang tanong dyan ay applicable pa ba daw yan? Kasi, tingnan natin Sabi dyan, does this teaching apply to Christian today? First, the context of this passage concerned the Israelites. Tungkol daw ito sa mga taga-Israelita, not bringing their offerings to the temple. Kasi yung kanilang offering, hindi nila dinadala sa templo. Yung mga taga-Israelita. Because of their disobedience, mga sila hindi sumusunod sa Panginoon. God had judged them with a small harvest. So, parusa sa kanila, maliit lang yung kanilang aanihin. Kasi nga, hindi nga sila, disobedience nga sila Hindi sila sumusunod. Mga, tawag dito, ikasapulo. Okay. The Lord challenged them to bring the full tithe of grain, sacrifices, no? Diyan sa Leviticus 6:40-23, makikita dyan that that He would bless them with an abundance future crops. So pagka sila ay tapat sa kanilang mga pagkakaloob sa Panginoon, doon sa 10%, sila ay pinagpapala physically, lalo na yung kanilang mga pananim. The storehouse of mentioned in verse 10 is a place to store grain in the temple. So yung storehouse daw na yan, ayun ang lugar o lalagyan ng mga kamalig ng mga naani. So sabi ng Panginoon, ibubuhos ko ang pagpapala. So tumutuko yun, dadamihan ko ang inyong ani. Second, ayan yung yung context Second, this passage teaches that Jews were to give a tithe a part of the temple worship. So, yung mga Hudyo, o yung mga Jews, mga taga-Israel, ayun yung kanilang bahagi, ng pagsamba. Yun kasi ay sa Panginoon. So, ibibigay nila yung 10 bahagi, parte ng kanilang pagsamba. Sa ibibigay nila yun. Temple worship. But it does not teach that Christians are to give to the churches. So, hindi siya pagkaiba siya. So, ibig sabihin niyan, hindi siya tungkol sa church. Ito ay tungkol sa mga Hudyo. Pero tuloy natin, para mas malinaw.
Malachi was written more than 400 years before the start of the first church in Jerusalem. So, 400 years bago mag-start yung mga Christian, no? Yung mga Kristiyano, yung early church na tinatawag. So, yung early church na yan, 400 years ang pagitan niya. Ang layo, di ba? Tagal. Before the start of the first church in Jerusalem, applying its command of a temple given to the local churches, take these verses out of their original context. So, yun ang ginagamit kasi ng mga simbahan para mag-tight yung mga member. No? Pero hindi kasi siya applicable kasi nga, hindi siya tumutukoy sa church. Tumutukoy siya sa mga taga-Israelita na disobedience at matitigas ang ulo. Okay. Pero, our New Testament Christian commanded to tithe or not? Sige, tuloy natin. Tayo bang mga Kristiyano ngayon inuutusan na mag-tithe o hindi? Ano na nasagot tuloy natin. To be clear, a tithe is literally a 10%. Abraham. Okay, malinaw naman yan, di ba? A tithe is a 10%. 10%, okay. Saan ba nag-umpisa yan? No? Abraham gave 10 of all he had to the priest of Salem in Genesis 14:20. Sinong nauna? Si Moses o si Abraham? Abraham. Ha? Yes, kaya tawag sa kanya Father Abraham. Kasi he is the first na nagsunod sa Panginoon. So, doon tayo sa kanya nagmula. Yung mga lahi ng Israel, sa kanya nagmula. Okay, so, wala pang Mosaic Law. The Mosaic Law is Moses' Law, 10 Commandments. Wala pa yun. Pero si Abraham, nagbigay na ng 10%. Ibig sabihin, before the Mosaic Law, before the law, it is pinapractice na yan, dati pa. So, bago pa tapos, hanggang sa mga sumunod na hinano na siya, sinama na siya sa batas. Later, the Mosaic Law included commands to give 10 for the tabernacle worship. So, ibig sabihin, dati pa wala namang 10% na nagbigay si Moses, wala naman sinasabing sa 10 utos, wala namang gano'n. Pero sa mga sumunod na dinagdag na yan. Dinagdag na yung mga Sa yan? For tabernacle worship. Tithing is mentioned 18 times in the law. So sa batas ng Israel, 18 beses siyang binanggit sa Old Testament. At as the people were to share their produce and livestock to support the Levites, the caretakers of the tabernacle. So, nagtatayt sila o nagbibigay sila ng 10% para suportahan yung mga Levites. Pag Levites priest, yung mga katumbas na yung mga pastor, yung mga sila yung tagapangalaga ng simbahan, yung tabernacle, worship hall, o worship place. Sila yung tagapangalaga. Tapos may mga caretaker doon, doon din kinukuha yung pinapakain sa kanila. Doon sa 10% ng mga tao. This the same system of tithing would later be applied to the temple, no? So sa Chronicles, 2 Chronicles 3, sige, pakibasa nga yung Chronicles na yan. Chronica, sa Old Testament. Send them out. Ha? Mamaya. Narinig yung boss. Ano? Narinig yung boss. Ano na yun? Mamaya, send them. Ay, sabi ka lang. Hello? Ano? Pati na. Second Chronicles 31:5. Pagkatanggap ng utos ng mga Israelita ay nagbigay ng kanilang mga kaso. Mula sa paunahin nilang animals, alak,
Okay. Ano, no? Pati alak, no? 10% ng kanilang alak. Di ba? Wow. Okay. Gis. Okay. Yan yung sa Chronicles, no? Ayan yung, so, naiano na natin yung konteksto, yung kwento ng tithes. Ngayon, pupunta na tayo dun sa inuutos ng Panginoong Jesus. Yung sinasabi ng Panginoong Jesus. Ito yung sabi ng Panginoong Jesus. Jesus rebuked the religious leaders of his day, saying, "But who you?" Who you tuloy, no? Woe to you, no? Okay. Woe to you, Pharisees. Diba? For you, tithes, mint, and rue, and every herb, no? Neglect justice, and the love of God. So, nagbibigay nga sila, pero, mga ano sila, mga ano dito, mapag-imbabaw. Hindi nagmamahal sa, walang pagmamahal sa Diyos. Ano lang, mapag-imbabaw. Hipokrito. This you ought to have done without neglecting the others, no? Tapos na ayaw ng Diyos, yung ayaw ng Panginoon Jesus, yung nagbibigay sila, tapos hindi naman nila, wala naman silang pagmamahal sa kapwa nila. Okay. Luke 11:42, sige, check it. 11:42 ng Luke. Lucas. Amen. Sige, basa. Binibigyan niyo It's really time. It's a transforming truth for the heart. It's going to see the base. It's blurry. Where about this? Ang katanong. Sige, laksa mo. All this. Did you see? Did you see? Did you see it? It's blurry. Learn how about. Okay, no? So, sinasabi dyan na Did you see it? bibigay nga kayo. Pero yung pag-ibig nyo sa Diyos, wala. Diba? Tapos yung pagmamahal sa kapwa, wala rin. So, yun ang mas mahalaga sa Panginoong Jesus. Yung gano'n, no? Pero hindi sinabi ng Diyos na huwag na kayong magbigay tapos ibigin nyo na lang yung kapwa. May sinabi ba gano'n? Ha? Wala. Okay. Hindi galit si Lord, si Jesus, doon sa pagtatides. Hindi niya yon sinasalungat. Ang tinatama niya lang, no? Kasi yung puso yung tinitingnan kasi ng Panginoong Jesus, eh. He is looking for their hearts, no? Mapag-imbabaw kasi sila, di ba? Talagang, siyempre, pag nagbigay, plang, tumutunog talaga. O kaya, di ba? So, hindi sila, kumbaga, nagbibigay sila out of their, parang, walang pag-ibig, walang pagmamahal. Yun ang, kasi ang gusto ng Diyos, pag magbibigay ka para sa Diyos, na-a-apply yun, kasama yung pagmamahal mo. No? Natutuwa, happy ka. Kasi nagbigay ka at meron kang naibigay para sa Diyos. Amen. Tapos nagmamahal ka rin sa iyo. Yun ang gusto mong makita. Pero wala namang binabanggit ang Panginoong Jesus na huwag na kayong magbigay ng tithes kasi masama ang yung ugali. Walang ganung Okay, these Pharisees obey the law of Moses in that day, scrupulously, yet did not truly love God. They were challenged to do both. Ayan, di ba? Gusto ng Panginoong Jesus na gawin nila parehas. Yung pagtatides at yung pagmamahal. Parehas. The law was fulfilled in Jesus Christ. Okay, ang nag-fulfill o nagtapos, no, ng batas ay ang Panginoong Jesucristo. Matthew 5:17. Sige, basa. Amen. Matthew 5:17. Pag may nakita kayong verse, ano yun nyo na? Wiluhan nyo na.
Sige, basa. Poopa, poopa, everybody poop. I got a bad Billy Bounty. Poopa, poopa, everybody poop. I got a bad Billy Bounty. Okay, di ba? Ang linaw. So, kasama sa kutusan ng pagtatight. So, hindi siya nagpunta rito para alisin yung pagtatight. No? So, if you apply that, ganun yun, no? When the church began to grow beyond I got a bad Billy Bounty. the Jewish people and rich Gentiles, leaders struggled with their or not to command these new believers to follow the Mosaic law. In the end, the only few instructions they were given for the sake of I peace, got a bad Billy Bounty. but tithing was not among them. I got a bad Billy Bounty. Poopa, poopa, everybody poop. Face. Parang sumobra, no? I got a bad Billy Bounty. Poopa, poopa, everybody poop. Happy about you. Okay, the only instruction by given is tithing among them. Everybody poop. The principle in the New Testament is to give voluntarily to support the needs of others. Okay, that is the love offering. That is the offering na sinasabi, no? Yung voluntary support na others. Okay, support Christian workers and expand Christian outreach. No specific amount is never commanded, and no percentage is suggested. Finances may be a good standard to use for Christian giving. It is clear that early church did not focus on the specific amount, but rather on the meeting needs. Okay, this sometimes included giving much more than the tenth, as some believers sold homes or land to meet the needs of that existed in the church. Okay, halugin natin, no? Sinasabi dyan, no, na hindi naman doon sa Old Testament, pinapractice kasi doon yung mga early church, yung unang simbahan. Hindi nila kalinaw doon na hindi naman nila pinractice yung tithes. At pinractice nila offering. And sometimes it is more than a tithes. Ibig sabihin, hindi pa sa 10%. Why? Selling homes, selling their possession, binibenta nila yung kanilang nangyarihan, pinagbibili para maitulong doon sa mga kapwa nilang mahihirap, yung mga nangangailangan, at doon sa kanilang gawain ng church. So yung mga yan, yung pinapractice nila ay hindi din. Pero wala namang sinabi na bawal practicein ang kasi hindi naman na-abolish siya na. Okay, pinaliwanag yan sa amin. Kasi maganda rin kasi yan natin. Kasi yung iba kasi minsan natutuksong magnakaw sa Panginoon. Diba? Mas maganda kung may ratio, mayroong amount. Para sa ganon, ay kaya yung pinapractice naman para maiwasan ang ating pagnanakaw sa Panginoon. Kasi minsan matutuksong ba ito yung naman according to your heart. According to your heart, tapos sweldo mo 20,000, tapos ang bibigay mo lang, di ba? Sa isang buwan, bigay ka lang, 200. No? Di ba, ang layo, no ba? Wala pa siyang 10%. Hindi maganda yun, nagnanakaw pa sa Diyos. Pinaliwanag yan, no? Ang 10%, it's like a tax. Binabalik mo yung para sa Panginoon. Sa Kanya talaga yun. Sa Panginoon talaga. Hindi yung para sa'yo. Kasi Christian ka eh. You are a followers of Jesus Christ. You are God's children. Anak tayo ng Diyos. Kaya dapat yung para sa Diyos, hindi natin kukuhain. Kasi para sa Diyos yun. Ngayon, dahil mahal mo naman ang Diyos, that is an offering. Yung sobra yun sa 10%. That is an offering. Transform. Pastor, Deacon, gusto ko magbigay para sa gawain na ganito. Okay. That is an offering. Love offering. Mahal mo kasi yung Diyos. Kaya yung 10%, it is a part of God. Na hindi talaga sa'yo. Pinabalik mo lang. Take this. Okay? Parang tax yan eh.
Di ba? Si Jesus, di ba? Nag-tax yun. O si ano, di ba? Si Abraham, di ba? Nagbigay siya ano, sa tabernacle. Di ba? Nagbigay siya ng tent. Di ba? Ano, nagbigay siya ng tent. First. Okay. Sige, let's continue. Dahil wala na pala ibuhon. Tama. Okay. So what is your question?